People of God, let us come together as a community of faith, ready to praise and worship our God, even in the midst of challenges. Gather to lift our hearts and voices, seeking strength and hope in the Lord. As we face the trials and struggles of life, let us remember that we are called to build and restore with hope, trusting in God's unfailing love. With faith and determination, we herald the works of the people of God, knowing that His power is made perfect in our weakness. Come, let us worship and praise God, who give us courage, strength, and spirit of resilience. We come together in faith, ready to be renewed and inspired by God's grace. Let us worship God. Palihog manindog ang tanan. Brothers and sisters in Christ, let us take this moment to acknowledge our shortcomings and seek God's forgiveness. Let us confess that as a church, we have not always been faithful in carrying out the ministry that Christ has entrusted to us. We have sometimes fallen short in our efforts to rebuild and restore our community with the hope found in Jesus Christ. Let us humbly ask for God's mercy and forgiveness so that we may be able to continue in the service and better herald the works of God's people, bringing healing and hope to the world. Let us confess our sins. Brothers and sisters, be reminded that our Lord, the Son, and the Holy Spirit are all in all. Amen. Brothers and sisters, be reminded that our Lord, the Son, and the Holy Spirit are all in all. Amen. Brothers and sisters, be reminded that our Lord, the Son, and the Holy Spirit are all in all. Amen. Brothers and sisters, be reminded
has declared that this is the day of salvation because this is the day when we repent of our sins and we are accepted into His arms and we become a member of His family. We thank God for giving us grace that we can ask for forgiveness for our sins. And for those who have not seen their sins as well, we ask God to forgive them. Receive the assurance of God's pardon. Amen. Magang po ta. O Diyos samahan langit nun, salamat sa kamuntagon. Salamat ng among panagtigom alang sa pagdaig sa imong ngalan. Nagagasimba kami o tagay kami o dugang kusog. Aron makapadayon kami sa pangalagad kanimo o panribisyo sa among isig katao. Amen. Let's greet one another. Madyaw hinaat kanatong tanan. Maayong buntag. Good morning. Ang atong simbahan malipayon nga nagapadayon sa iyang buluhaton ingon nga aniya kita sa UCCP Butuan City Evangelical Church Incorporated. So ang atong tradisyon maog yun ang pagsangyaw sa maing balita sa kaluwasan sa atong Ginoong Jesucristo. Atong giabi-abi ang silang himamaton. Ako ba nato kanunay naman nagabalik-balik dinhi, ato lang gihapon silang welcome, ilabi na ang atong mga kaigsonan sa YouTube ang atong pagsimba. So maayo gyud nga ang Ginoo nga nagyaw sa maing balita ngadto sa tanang katawhan. Ang atong mga gimbuhaton niining simanahuna nasulat dinhi, no? Kada Sabado ang atong UCM o CWA anhi mag Bible study sa alas 6:30 sa sayong kabuntagon. So wa ni maglimit og UCM o CWA kay murag open ra man pod. Mao nang ang atong pastor gusto po dunta niya imbitaron kadtong mga siyap o mga CYF nga makatambong. Anyway, ang atong mga siyap o CYF dunay ilang regular nga Bible study kada alas 2 sa hapon Sabado dinhi sa atong simbahan. Pero kagahapon
dito sila mag-Bible study sa panimalay sa atong pastor sa Ubod-Ubod, Albiola Village, Butuan City. So, ang Newman Bible Training Course magapadayon karong Lunes ngadto sa Huwebes. Sa June 29, ang Joint UCM CWA Bible Study adto kini ipahigayon sa Habunga, Agusan del Norte. Kini hangyo sa atong igsuon kay kuan man ni si Ludi, magsaulog siyang birthday. Unya gikan ni dito sa Italy, ang iyang heart bag-o pang gi atiman dito. Di kayo siya palakaw-lakawon sa doktor, ang iyang pong mga anak di siya palakaw-lakawon kay heart manggod ang gi kuan niya mao nang ang mga UCM og CWA iyang gimbitar ganahan pod ang mga UCM CWA mga to. So before alas 6 magtigom na ta aron moadto na ta sa Habunga dito ta mag Bible study. Sa June 30 Sabado Domingo human sa atong simba CWA General Assembly dinhi sa CEDC Pakot Hall. Unya na-approve sa atong konseho sa last council meeting nga ato nang ibalik ang atong midweek. Kasunod bulan sa Hulyo, first week, bantayan ninyo, mag midweek na ta. So ang midweek mauni ang gahom o kalig-on sa atong espiritu sa matag tunga-tunga sa semana magatigom ta. Unya naay mga suggestion ng atong CEN nga doon na tayo liturgical renewal nini. Some of us will be giving a short testimony kay diha sa atong testimony matud pa sa atong pastor sa iyang Bible study kaghapon, this is one way of evangelizing. Some of us dili pod kamao mo istorya mo present sa gospel, pero ang ilang kinabuhi usaman kabuhing sulat pag matuod sa atong pagtuo. Ni anindot ni kining naay renewal ang atong midweek nga tambungan sa atong mga kaigsuonan. So kagahapon sab dungan sa mga batan-on ang dili kayo batan-on nga mga membro mga igsuon nato sa Bingkilan sa panimalay ni Joel o Eugene Fernandez naga Bible study po ta dito. Ang nagdala sa Bible study ang atong bag-ong gi-installar nga pastor si Pastor Rosalino Taglocop o ato apo ko dito nagatambong aron pag padayon sa atong mga hisgot-hisgot. So malipayon ta nga ang atong mga igsuon matinumanon kanunay sa pagtabang sa atong misyonhong buhat ug sa miaging isa kasimana ang milabay 53,481 ug 60 centavos ang atong offering ug kadtong gisundan niini karong Domingo 35,515 ang atong nahimong nadugang sa atong panudlanan alang sa misyon. Atong palakpakan ang Dios. Unya kining ang atong pastor gusto gud niya nga matag usa ka nato mahibalo sa dagan sa atong mga panghitabo sa simbahan, dili lamang sa lokal nga simbahan bisan sa atong mga kasimbahanan. Nakadumdum mo nga ang atong obispo si Bishop Emeritus Constante Claro nag-commit man to nga moanhi ni atong second week sa bulan ning Hunyo. Apan wala siya makalugar tungod sa iyang kakulian sa panglawas. Tungod ni adto na hospital siya og dunay iyang gipadangat nga open letter alang sa mga kaubanan niyang obispo
no, abling sulat o pinaagi sa iyang post nga padangat sa atong mga igsoon, grabe na ni Brother Al Abainsa, mitugot ang atong obispo nga ang iyang open letter dili lamang sa Facebook ipadangat, kay di man tanan dunay Facebook, ato pod basahon dinhi. So akong basahon ni sa Binisaya, in English ni sa original nga pagkasulti. So akong basahon. Abling nga sulat alang sa mga kaubanang obispo. John 7, 2024. The Council of Bishops, UCCP 877 IDSA, Quezon City. Akong mga kaubang obispo. Ang kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo maanaa kanatong tanan. Uban sa halawom nga pagpadayag o kasakit, nagsulat ako niini. Sa nanglabayng mga adlaw, dili takos hunahunaon ang mga panghitabo sa pipila sa atong lokal nga mga kasimbahanan sa Visayas ug Mindanao o gipasipalahan sa mga binuhat nga nanumpa nga sa ilang buluhaton ang pagpanalipod niini ang mga obispo. Sa pagkakaroon nahibalo na kamo sa nahitabo didto sa Cebu Conference, UCCP Alvarez Bohol, Butuan UCCP ug ang Bukidnon Churches nga nagalangkob ingon nga Bukidnon Churches ilalom sa pako sa United Church of Christ in the Philippines. Akong gimonitor kini nga mga panghitabo ug nakadawat ako og mga taho gikan sa mga kaigsuonan, kababayin-an ug mga kalalakin-an niini nga mga dapit. Ang pagkandado sa mga kasimbahanan, pag-abog sa mga membro ug pagpugos nga sila didto magsimba sa mga covered courts, miresulta kini sa pagkabahin-bahin sa konferensya, sa pag-imposar og mando aron duha ka hanay sa mga opisyalis, dili makahatag sa hustisya ug integridad, ingon nga ang UCCP usa ka hiniusa og nagapadayon sa tinguha sa pagkikiusa sa mga simbahan. Sa akong ubos nga panahom, ang ilang gibuhat maoy kusganon nga pagpadayag sa usa ka politikanhong lihok aron sa pagpurge o pagpurga sa simbahan ni adtong ilang gituuhan nga magabayaw og mga pangutana kung unsa na ang nanghitabo sa simbahan karon. Atong pahinumduman ang atong mga kaugalingon nga kita ang mga obispo sa iglesia nagsugod ingon nga pastor sa lokal nga simbahan, nagaalagad sa dili moubos sa napulo ka tuig, ingon nga maoy requirement aron mahimong obispo. Sa tinagsa og sa hiniusa, kita mga pastor sa mga pastor, pinyalan sa magtotoo og pag-atiman sa atong mga magbubuhat og mga membro og nagapreserba sa tanang panahon sa panaghiusa og integridad sa atong iglesia. Ingon nga mga pastors, kita mga magbalantay sa panon sa mga magtotoo ug dugang pa kita mga magbalantay sa kadaghanan sa mga panon sa kasimbahanan. Apan karon atong nasakihan mao ang talan-awon sa duha ka mga obispo nga nagapangabog sa kongregasyon pagsimba sa ilang kaugalingon nga simbahan. Ang sagradong dapit nga naandan nga dangpanan, sanktuaryo, dapit sa paghimaya o pagampo sa henerasyon nga nanglabay, ingon nga mga matinud-anong UCCP. Ang maong mga lihok maoy nakaulbo sa kasuko o pagkabahin-bahin sa mga konferensya. Kini nga mga binuhatan wala maghimo og tulay, Hinuon naghimo og pader ug wala magdasig sa matag usa nga mag-atubangay sa lamisa sa atong Ginoo ug maghiusa sa pagsinabtanay. Kini nagasirado sa pultahan sa pagbayloay o katarungan o pagdinay-ganay.
Tuguti ako sa paghimo ni ining ubos kong hangyo ngadto sa UCCP Council of Bishops aron sa pagtabang sa atong panon sa magtutuo, aron makabarog kita sa tawag ingon nga hiniusa og padayong makapaghiusa og magadugang ang pagsabot kanatong tanan bisan pa sa atong managlahi nga panabot o panlantaw sa mga butang o hitabo. Uban sa halawom nga pagtagad o kasakit sa akong kasing-kasing, nagahangyo ako sa pagpahimangno o paghimo sa angayan nga buhaton, alang ni adtong mga obispo nga napakyas ingon nga magbalantay tungod sa iyang pagkandado sa mga simbahan nga nagadumili sa mga magsisimba pagsulod o gawas og nagamaniobra og piniliay nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin kaysa panaghiusa. Maoy akong pagampo nga dili kinibugat nga hangyo alang kaninyo. Palihog magpadayon kita sa pagbantay sa pagkabalaan sa buhatan nga atong gikuptan kadtong atong hugot nga gisaad at tubangan sa atong Ginoo, ang buhatan sa magbalantay sa atong iglesia. Kini ang akong pagtuo nga mao ang kinauyukan sa atong tulumanon ingon nga pastor, kaakuhan nga espiritual ug labaw sa tanan ingon nga obispo sa iglesia. Uban sa panghinaot sa madagayaong grasya ug kapasayloan sa Dios nga atong mabatunan, kaninyo matinud-anon diha kang Kristo. Reverend Constante D. Claro, Bishop Emeritus. So mao ni ang Bisaya nga translation, iyan ning gisulat sa in English. So nining padayon nato nga pagsimba atong gihimamat ang atong mga igsuon uban sa atong mga pagampo kadtong anaa sa mga balatian, ang uban atoa sa ilang panimalay, ang uban atoa sa mga hospital, ug ang uban ania uban kanato duyog sa pagsimba gidala-dala lang ang ilang mga balatian. Di na nakinganlan ni anaman dinhi ug ang ato mga birthday celebrators puros ni ng kuana ng labay na kagahapon. Akong anak si Porcia Miro Garay o daghan pa'y nangagi nga mga birthday o wedding anniversary si Fernan o Helena Rivero. Ato silang awitan o happy birthday o sweeter as the years go by. Andamon ang atong makasing-kasing ug una-una alang sa katilingbanong pagampo. Dugang lang balita nga ang si Bishop na agyapon sa ospital pero arang-arang ang iyang kahimtang o napadangat na sa iya ang atong kontribusyon gikan sa atong offering diri nga simbahan alang sa iyang mga expenses dito sa ospital. Magaampo kita mga igsuon. Gamhanan ug maluloy-on nga Dios, mapaubsanon kaming nagapaduol kanimo na usab aron sa pagpasalamat sa imong madagayaon nga grasya niini nga iglesia taliwala sa daghan nga mga kakulian nagpadayon ang pagpangita sa imong mga anak
sa kamatuoran, aron nga ang kamatuoran makahatag kagawasan sa ilang paglihok. Niini nga panahon, O Dios, dawata ang among pagdaig kanimo ug pagsimba tungod sa imong makanunayon nga pakighiusa kanamo. Hinaot kami makaangkon niini nga espiritu sa panaghiusa, taliwala sa panagbahin-bahin sa among mga membro. Tudloi kami, O Diyos, nga mapaubsanon nga dawaton nga usahay dili kami nasayod sa mga kahimtang apan nagahimo na kami og konklusyon dayon. Pasaylua kami, O Diyos, kung nagahimo kami og immature nga mga pagkukundina sa tao bisan og wala pay informasyon nga kamatuoran nga nadawat namo. Salamat, O Diyos, nga nagpadayon ang mga matinud-anon sa pagtuo diha kanimo nga kanunay mangita sa kamatuoran. Mauman gani nga gadaghan karon ang among mga meeting o mga paglihok sa among mga organisasyon sa UCM, CWA, CYF ug CIAF nga naningkamot gayod nga makabot ang kamatuoran. Among giampo, O Dios, ang mga sakiton, labi na ang among igsuon nga naa didto sa Habonga, si Langgues, o usab si Bishop Claro o ang uban nga mga kaigsuonan nga naa sa ospital o sa Panimalay. Ubisan pa kanang mga nagsimba karon nga giantos lang ang ilang mga kalisod aron lang makauban sa pagsimba. Hinaot sila, O Dios, mahatagan sa baskog nga panglawas ug pagtuo ug kadasig nga magapadayon gayod sa pagsangyaw sa imong gugma sa ilang kinabuhi alang sa kahimayaan. Among giampo, O Dios, nga ang among simbahan maghiusa gayod. Among giampo ang mga huwes nga modesisyon sa perjury case alang sa mga 8 ka bishops ug 4 ka lay assembly leaders nga namakak sa ilang sec registration ug karon naa sa pag-investigasyon sa korte. Hinaot ang kamatuoran mo gawas niini ug mahatagan kami sa katakos nga modesisyon sa angay buhaton human nga mahimo ang verdict karon Agosto puhon. Kung kini mapamatud-an nga namakak sila o kung dili mapamatud-an, tudloi kami, O Diyos, sa angay namong buhaton aron mahiusa ang iglesia. Ubani kami sa among mga paningkamot sa bansay sa mga bag-o nga pastor sa Newman Bible Seminar, sa among mga pagtuon, sa among mga paglihok o sa among paningkamot nga mahiusa kami. Kining tanan among giampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dadon ngadto sa unang pagbasa sa ikaduhang Kronikas
Kapitulo 7, versikulo 14, nga nag-ingon, kung ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan, magmapainobsanon sa ilang kaugalingon, ug magaampo ug mangita sa akong naong, ug motalikod gikan sa ilang mga daotang dalan, nan ako magapatalingho gikan sa langit, ug magapasaylo sa ilang sala, ug magaayo sa ilang yuta. Ang ikaduhang pagbasa sa atong gikutlo gikan sa sulat Ebanghelyo sa Juan kapitulo 3 bersikulo 7 ug 8. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Ang hangin bitaw mohuros man ngadto sa buot niyang padulngan, ug mabati mo ang iyang tingog. Ngani dili nimo mahibaluan diin siya gikan o asa siya padulong. Maingon usab ni ana ang tanan nga gianak sa Espiritu. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa balaang pulong. Amen. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. Lead me, Lord, lead me all my life. You are my
Salamat, Angel, sa imong mensahe sa awit. O ang uluhan usab sa mensahe ng kabuntagon, ako ning gitaytulan sa in English, Freedom of the Spirit, o atong binisayon, kagawasan gikan sa Espiritu. Ang karon nga Domingo, ikaapat nga Domingo sa bulan, o sunod Domingo ang ikalima, ang tibuok bulan sa Hunyo gitawag og Freedom Month human sa deklarasyon sa atong presidente PBB pagsugod sa Flag Day kaniadto June 12 raman mag dungan pagpa race sa bandila nga Pilipinhon, pero pagsugod sa Mayo dungan tanan pa taas sa atong bandila pagpasabot nga atong gisaulog ang ika-126 ka tuig nga kagawasan dito sa Kawit, Cavite sa pag raise sa flag, simbolo sa kagawasan gikan sa mga Espanyol 1898 o malipayon kita nga ato nang gibati ang garbo nga wala nay nag-colonize o foreign nation nga dumala kanato. Apan niining kabuntagon hagiton ko kamo nga atong paminawan ang huni o tingog sa Espiritu. Diin atong mahibaw-an kung asa kini nagadala sa atong nasod, sa atong simbahan, o asa kini padayon sa pagdumala kanato. Kadaghanan sa mga Pilipinhon nagapaningkamot nga mabuhi sa matag adlaw. Usahay mayon sila ang kagawasan, wa manamo mabati, mura man mi og kanang binilanggo kami sa among tinguha tungod kay matag adlaw kinahanglan among madaog kanang tulo ka gubat sa pagkaon sa pamahaw, paniudto ug panihapon. O kung sila bation sa kagutom, moingon sila way kapuslanan ang kagawasan kay gigutuman, maayo pa katong tua sa prisuhan kay sureball pa ang ilang pagkaon o aduna pay bantay sa ilang pagkatulog o sa ilang kahimtang. Apan dili nato malikayan nga mao man gayud ang atong gusto. Busa nagapadala kita sa atong mga anak aron sila maedukar, aron pinaagi sa edukasyon nga ilang mabatunan, dili sila magkalisod-lisod sa ilang kaugmaon. Ang mga kabataan usab sa mga rural nga mga dapit muadto sa mga syudad kay ang uban kanila gikapoy na sa pag-atiman sa yuta o dako ang ilang ibahin sa ilang mga landlord o mayon sila nga maningkamot ko nga makatrabaho, makatigom kong kapital, magnegosyo na lang ko, dili na ko magpainit-init sa yuta. Kay alang kanila o sa ilang panimalay, kung maluwas sila sa pagkagapos sa buluhaton sa pag-uma, makabaton sila tingali ug maayong kaugmaon. Apan kung ato daing tan-awon, kung maayo lang ang dagan sa ilang pangagamhanan, no, ang akong bayaw ug akong igsuon, gikan sila sa Thailand, ingon siya sa Vietnam. Thailand o Vietnam ang ilang giatuan niya. Ingon sila nga abi ba namo ning Vietnam o public ayo nga nasod. Kay kaniadto tung nga elementary pa mi 1960 nagpadala ta dito og mga sundalo pilkag, tawag og pilkag
Kung gubat man sila. Gani, makadungog ko nga ang ilang mga nangamatay, itanom nila o ilubong nila sa mga rice field. Aron ugma pohon, mahimo kining fertilizer sa mga humay. Ug tuod, marag nakabati ko nga naga-import kita og humay gikan sa maong nasod. Og matud pa sa akong bayaw, pagkaanindot sa ilang mga tourist destination nga mga dapit. Anindot ang ilang mga lugar. Nakasulbong na sila. Gikan sa kagawasan sa gubat, ilang na-develop ang ilang nasod. Ang kagawasan nga gidefine sa mga edukado o mga negosyante, nahimong nagsimbolo sa kapitalist o negosyante nga nagadominar aron ma-develop ug muuswag ang atong nasod. Apan kung atong tan-awon kung unsa gayod ang gusto sa mga katawhan, mao kadtong ang ilang kinitaan nga makasagubang sa ilang mga panginahanglan. Kagapon tanaw-tanaw ko sa kanang mga post sa Facebook. Gibutang dito sa 1963 ang bugas nga narik o mauna ang RCA nga bugas 80 centavos ang gantang. Atong bantayan nga ang usa ka gantang duha na siya ka kilo. So tag 40 centavos ra di ay ang kilo. Unya ang langgunisa kanang suriso ang dosina 2 pesos. Ang usa ka botelya nga soft drink 10 centavos. Apan ang minimum nga sweldo sa tao 4 pesos. Tinuod na kay nga kung tatay nagtrabaho sa Kunkon Printing Press kanang naa diha doon sa tulay, 4 pesos ra ang iyang adlaw. Pero nakatransfer man siya sa kining city engineer, ingon nga casual nga timekeeper, niingon ang among maestra, kay ang tagiya sa Kunkon Press, ako mang maestra sa grade 3, si Mrs. Josefina Kunkon. Yun siya, ako'y si Pidik ang tatay mo, kay biyaan naman niya ang printing press, kay 4 pesos ra mga adlaw, size ba ang ihatag sa gobyerno? Nako, hayahay naman ni adtong 6 pesos kay sa pag-grade 1 ako, kuha na may kaigsoon, 8 na may kaigsoon. May guigo naman, pero nga akong nanay, manindag hapon sa merkado. So, akong gitanaw nga sa pagsaulog sa atong kagawasan, gideklarar dito sa Luzon nga ang minimum 610 pesos a day, ang minimum wage. Apan dinhi sa atong Caraga, 385 pesos ang minimum wage. Apan kung tumanon nga pareha ang tanan, 610 ang adlaw, ang minimum, mingon ang mga negosyante, maundang may negosyo, di na may makabayad. Madaot ang atong ekonomiya. O musamot kalisod ang mga tao nga way trabaho kay mo mahal na usab ang presyo sa mga paliton. So, ang pangutana natong nagpost sa Facebook, asa may maayo, gamay sweldo, barato ang paliton, o dakong sweldo, labihan ka mahal ang paliton. Murag, usa ka dilema nga maglisod ta og pili. So, ang tinuod, nagatubo man kita sa atong kahimtang. No? Kaniadto, kung doon na kay bisikleta, kung doon na kay electric fan, doon na kay radyo, ingnon naman kagdato sa imong silingan. Pero kanang mga butana nga karon, ang mga bata magtakin-takin og cellphone, mag-istorya-istorya sa ilang mga higala, masinami sa una sa among mga silingan.
no, sila istasyo ilang balay na sila'y telepono. Akong classmate, mga loggers, doon na sila'y mga telepono. Pero karon bisag tuwa ka na masol sa dagat, makasulti-sulti ka sa imong pamilya ug makita nato ang daghan nga mga kalambuan. Daghan ang kalambuan, matud pa miuswag ang atong GNP tungod kay ang atong mga OFW o ang atong mga call center agents maoy naghatag og dako nga revenue sa atong panudalan. Apan kadtong walay mga mahimo o kasagaran, moingon lang sila, maayo sila kay gawasnon sila sa ilang panginahanglan o kami nga wala mi abroad, wala mi dagkong kayutaan, maglisod kami ni ana. Apan unsa man ang atong madungog, ang gisulti sa balaang espiritu ni ining panahona, dili na ako mapresyum nga ang akong nadungog susama usab sa inyong nadungog ang huni o tingog nga gikan sa balaang espiritu. Unsa ang matinud-anon o mapainobsanon nga atong pagpakig-ambit nga atong nabati sa balaang espiritu. Kaginiha atong gibasa ang sulat, abli nga sulat, open letter gikan sa atong Bishop Emeritus nga iyang ipadayag ang mga panghitabo sa atong nasudnon nga kadumalahan sa United Church in the Philippines. Ug tuguti usab ninyo ang akong gamay nga panahom sama sa panahom sa atong obispo nga ang akong pagbasa sa lihok sa espiritu dili kayo siya miligroso nga kasinatian o dili usab siya pribado nga ako lang ang nakasinati niini, apan dili usab nako mapaambit ngadto sa uban tungod kay ang uban nagamakuli man sa pamati kung unsa na ang gisulti sa balaang espiritu. Gani sa among paglakaw-lakaw ni Reverend Noel Villalba uban sa atong mga igsoon nga may support usab sa atong tinguha, nakaabot mi didto sa Agusan Sur, nakaabot mi Buena Vista, nakaabot mi og lain-lain kabadbaran didto sa Tubay. Human sa among panag-istorya, ang uban moingon, inyo ramanang problema sa butuan, wa may labot na namo ni ana. Mga igsoon, ingon nga usa ka hiniusa nga iglesia adunay atong panag-share sa atong mga paghitabo. Kay diha sa atong mga kasinatian sa pag-inambitay niini, madugang ang atong mga kahibalo, madugang ang atong mga kaalam ug busa maayo kaayo ang suggestion sa atong Christian Education and Nurture Board nga atong ipasahi ang atong midweek, atong sambugan og mga kasinatian, testimony sa atong mga igsoon. My reading of the Spirit is based on my belief that God speaks to the faithful through the Bible, that it is a product of a personal reflection, that I've made use of my historical knowledge and social experience, that I applied my intellectual faculties and a lot of imagination, and that it was some sort of a miracle that all this jive together into a meaningful whole and a message packed with power and passion
as though coming from no less than the Spirit of God. As in the prophets of old, it's like fire burning in my bones, and I'm driven to tell you. I believe the Spirit is showing us a scenario of what is happening to this nation and calling Christians to participate in social processes to ensure that God's justice would prevail in our midst and that God's mercy would continue to dwell in the hearts of those who are inevitably engaged in violent conflicts. Adunay mga panghitabo sa atong gawa sa simbahan o bisan sa atong simbahan. O gani kamatuoran ni ana ang atong mga barangay captain muingon na nga kining atong mga kaigsuunan sa UCCP pirmi man lang ni sila manggilalis. What is the historical scenario that I've seen God is showing to the nation? If our leaders don't repent but continue to defy God's justice, a point will be reached when the oppressed masses would lose all respect for the rule of law and bring down everything that symbolized their deprivation and degradation. The universities that gave our children higher education, by means of which our children were able to find good jobs, the malls that supplied us with all the comforts that money could buy, the private hospitals that provided us with the best medical care when we went ill, and the church that gave us comfort and assurance in our moments of distress. All this will be swept away by the rampaging floodwaters of the wrath of the poor. Dunay mga hitabo bisan kuno ang simbahan maguba kung ang iyang mga pangulo dili maghinulsol, magbasol og mangayog pasaylo sa Dios. Those who can will take the last plane out of the country. Others who cannot buy their escape will take the blame and be forced to stand out as scapegoats and symbols of the tormentors of the poor. In this scenario, there is no future for our children on this land. You may say that there is absolutely no basis of this scenario. I say that on the contrary, all social indicators are pointing this way. More people are saying they are poorer than last year. Those with varying degrees of skills have to go abroad to earn a living. The private sector is not given any form of help from government to generate more jobs. Instead, it is being taxed even more and made to shoulder the escalating cost of labor. Nyadtong Mayo 1, murag wa ko kabantay nga dunay gi-announce nga dunay pagtaas sa minimum wage. Pero ang akong mga kauban maingon nga wa man sa Mayo, pastor, Abril pa murag nitaas na. Mautong si Ma'am Gayon yang gihimoan og mga revision ang atong mga sweldo sa atong mga church workers apan abtik usab ang atong kanhi council chairperson. Minsan there is no need to revise nga mo appraise ta kay ang atong tanan atong mga trabahante sa simbahan labaw pa kaysa minimum ang atong gihatag. So nakadangog mo ana mga igsoon, labaw pa sa minimum ang atong gihatag. Atong palakpakan ang atong simbahan kay matinud-anon ta sa pagsweldo pagtuman sa balaod. But if in case nga ipatuman gyud og hugot, hospitals and schools will have to raise the cost of services
to a level beyond the reach of the majority, including the middle sectors, or else shut down. Muna ako gingon nga ang ubang mga serbisyo mag-shut down. More farmers in the countryside will lose their land to mining companies and agribusiness. Even traditional landlords cannot take care of their tenants any longer, much less maintain their lifestyle, forcing them to migrate to other countries as tourist destination. And cities will be teeming with jobless and homeless families from the provinces, forming more urban colonies and breeding ground and sanctuaries of crime. In the end, call centers and malls and computer and IT companies will amount to small islands of prosperity in a vast ocean of poverty, waiting for the ultimate tsunami to come. On the other hand, there is absolutely no social indicator pointing to a broadening participation of the majority sectors in the economy of the nation. In other words, less and less people in this country have a chance of finding a decent means of surviving. Kami nga magtiayon, mga retirees kami ni Bertie, doon nami gamay nga pensyon. Sa rate sa kining pagkunhod sa balyo sa piso, ningon may nga kining atong pensyon abot ang adlaw nga kulang na ni ipalit sa atong pagkaon. Much more kung magkinahanglan na taog mga maintenance. So, hinaot nga ang atong mga leaders, dili lamang sa nasod, ubin sa atong simbahan, nga ang atong pangagamhanan mahimong maestablisar ang atong pagdumala. In addition, dissenters and justice workers are being brutalized and physically terminated, driving them underground to bear arms with this total war strategy. Our president declared corruption and illegal drugs will be eradicated. This means a geometric escalation of armed confrontation for many months. A go-for-broke strategy that can go either way, break the back of the criminals or bring the Philippines Republic to an end, unless more jobs are created in the cities through a national program of industrialization. Our cities will never be safe from criminals or political assassins. What is more likely is that the legal and constitutional basis of Philippine society will be radically uprooted and the society that we know turned upside down. But wouldn't the same situation go on for a couple of hundred of years more? I believe not. And this is where the wind of the Spirit leads me. It will come sooner than we think, maybe 6 years or even less. So ang uban makita nato sa Facebook, moingon nga hapit na gyud mo balik ang Ginoo. Maybe 6 years or even less, but it will really come. When Jeremiah and his kind of prophets predicted doom, they always said, if they don't repent and turn from their wicked ways, their message of doom was addressed to the kings, which meant that the message of repentance was not merely about the personal conduct of the royal family, but was meant to influence public or social policy. It meant a social policy of protecting farmers from unscrupulous merchants and land-grabbing landowners. It meant unburdening the citizens of oppressive taxation and using royal revenues to uplift the condition of the poor rather than for the support of extravagant lifestyle. It meant lightening the toil of labor rather than hiring more security forces to suppress the rebels among the dispossessed.
if they did. The prophet said, the Lord will have mercy and forgive them and heal their land. The Filipinos are very creative people. They can be easily satisfied. So they say, it's more fun in the Philippines. To these wonderfully selfless people, I wanted to offer my most heartfelt gratitude for the outstanding care and comfort you give to us, the farmers and the fishermen. They are the one feeding the nation. And even our health workers who are very popular abroad, they are the breed of people who give good service to humanity. The future is shining to us Filipinos when we will be upgraded to survive even the latest variant of virus. The people of the Bible have no monopoly of the love for country. We Filipinos too share a profound love and affection of our country and our church. Love for our country is a human response to very Filipino, and it is pleasing to God. So as our love to our church. The Lord loves the Philippines as He loves the Jewish Israel. The Lord will have mercy and will forgive us and heal our land if we work together to bring reforms in our society, even to our church, and let God's justice prevail. To the believers, we have been given the key to seeing the consequences of disobeying God's design for a moral social order. To Christian Plaque has been given the mission of living out Jesus' way of realizing God's justice on earth. Let us pray to God to pour upon us the Spirit so that as in the day of Pentecost, we may be seized with the vision of the kingdom and pursue it like the apostles did. May we be empowered by the Spirit to move as one, united church, working to live Christ's kingdom on earth. Dalaygon ang Dios nga magadugang sa kaalam sa pagpaminaw nato sa iyang pulong ning adlaw. Amen. God has blessed us beyond measure, and our generosity allows us to use a portion of these blessings to minister to others. We invite everyone to gather their gifts and offer them to God as an act of worship. Let us come together and worship through our generosity. Sa
pledges, and even our lives, with grateful hearts for all the blessings that you have showered upon us. Receive and bless these offerings, Lord, and may this be used all for the glory of your name. Amen. Gracious loving God, we surrender all to you and we give thanks for this opportunity to worship you in spirit and in truth. Receive, O Lord, our prayers, our songs of praise, our confessions, and this worship service so that we may be empowered to continue the work that you have given to us, not only in this area, but in our homes and in our communities, in our nation and throughout the world. As Christians, we proclaim the love of God in Jesus Christ. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ, who gave His life for our salvation, may the power of the Holy Spirit and the power of the Creator, the Father, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, we pray in Jesus' name. Amen.